Bakit nga ba mahal na mahal ng Israel ang Pilipinas? Ang Israel at ang Pilipinas ay merong isang napakagandang relasyon at ito ay hindi ganong pinag-uusapan ng karamihan kahit na ang Pilipinas at Israel ay magkahiwalay sa heograpika at kultura. Ganun pa man, ang relasyon ng dalawang bansang ito ay napakaganda. Ang relasyon na ito ay napaka-meaningful at marami ang hindi makapaniwala rito. Ni hindi man lang nila in-expect bakit nagkaroon ng ganitong relasyon samantalang napakalayo ng Israel at ng Pilipinas. At ang napakagandang international relationship ng dalawang bansa ay hindi dahil sa trade, hindi dahil sa defense. Nabuo ang relasyon na ito sa isang napakalalim na dahilan. Ang magandang relasyon na ito ay nag-ugat sa history ng Israel. Ang history na ito ay tungkol sa struggle and survival of Israel nang ang Israel ay humaharap sa isang napakahirap na sitwasyon at pangangailangan. At ang relationship na ito ay nagsimula noong 1930s. Ito ang isa sa mga pinakamadilim na history ng Israel, lalo na sa Europe na kung saan ang mga Israelita ay pinepersecute at malakas ang anti-Semitism. Sa mga panahong iyon ay nangangailangan ang Israel na mga bansang kakanlong sa kanila at maraming mga bansa ang nagsara ng kanilang pintuan. Ang mga Hudyo ay not allowed para pumasok sa kanilang bansa dahil ayaw nilang madamay sa ginagawa ng anti-Semitism. Ang tanging tinatanggap lamang ng ibang mga bansa upang maging refugee sa kanilang lugar ay mga Christian lamang at hindi mga Hudyo. Sa panahon ng unang pandaigdigang giyera o World War I, ine-expel ng mga Ottoman ang mga Hudyo at noong 1933 ang Nazi ng Germany ay nagkaroon ng persecution laban sa mga Hudyo at ito ay sa paraan na pagbuboykot ng mga business ng mga Hudyo. At sa pagdaan ng mga panahon, noong June and July 1940 may tinatawag na June Deportation na kung saan sa mga panahong ito nagkaroon ng pang-apat sa ikalimang wave of mass deportations at umaabot ng 65,000 Polish Jews ang mga na-deport at pinaalis sa lupain na na-occupied ng German na part naman ng Poland. Pinaalis ang napakaraming Hudyo rito. Bagamat napakaraming mga bansa ang nagsara ng kanilang pintuan para sa mga Hudyo, subalit may isang bansa na kakaiba ang kaniyang damdamin para sa mga Hudyo. Ito nga ay ang Pilipinas, where you and I belong and I'm proud to be a Filipino. Sa panahong iyon, merong isang presidente sa Pilipinas na nagngangalang Manuel L. Quezon. Siya ang presidente ng Commonwealth. Gumawa ng isang nakakamanghang desisyon. Ang desisyon na ito ay tanggapin ang mga nasa 10,000 mga Hudyo sa Pilipinas bilang refugee. Subalit, ang mga nakarating sa Pilipinas ay umaabot lamang ng 1,200 to 1,300 na mga Hudyo. Ang desisyon ni Manuel Quezon sa pagtanggap ng mga Hudyo ay umani naman ng maraming pambabatikos ng mga oposisyon. Ayon sa kanila, sinong magpapakain sa kanila, saang lupain sila ilalagay? Baka malagay tayo sa kompormiso dahil sa kanila. At alam niyo ba mga kaibigan, sa likod ng napakaraming pagtutol ng mga oposisyon, noong April 23, 1940 ay winelcome ni President Manuel L. Quezon ang maraming mga Hudyo papasok sa ating teritoryo. Lalong nagalit dito ang mga oposisyon, lalong-lalo na ang kanyang mga karibal sa posisyon. Ayon sa kanila, inilalagay ni Manuel L. Quezon sa isang sitwasyon ang Pilipinas sa hindi kanais-nais. Aminado si Manuel L. Quezon na ang desisyon na ito ay hindi madali sapagkat Pilipinas ang magpapakain sa kanila, maging ang lugar na kanilang titirhan ay pahirapan sa paghahanap. Subalit, ang nakakamanghang bagay na ginawa ni Manuel L. Quezon ay property niya ang ginamit upang tuluyan ng mga Hudyo. Maging ang kanyang mga alyadong politisyan ay nagalit din sa kanya. Pero hindi natitinag ang damdamin ni Manuel L. Quezon
at patuloy na nagsisimpatize sa mga Hudyo na humaharap sa matinding kahirapan. Maraming mga hindi magagandang salita ang ipinupukol ng mga oposisyon ni Manuel L. Quezon. Ayon sa kanila, ni hindi nga raw mabigyan ni Manuel L. Quezon ng mga lupaing sasakahin ang mga farmer sa Pilipinas, ngayon magbibigay siya ng lupain para sa mga Hudyong refugees. Subalit sa likod ng napakaraming tumututol sa desisyon ni Manuel L. Quezon, nagpatuloy si Manuel L. Quezon sa pagbibigay ng 10,000 bisa ng Pilipinas para sa mga European Jews na tumatakas mula kay Hitler. Sa 10,000 bisa na ibinigay ni Manuel L. Quezon, umaabot na lang ng 1,200 ang nakapasok sa Pilipinas. Maraming mga oposisyon ang nagsasabi na wala naman tayong mapapala sa mga Hudyo, subalit napakasimple lamang ng sagot ni Manuel L. Quezon. Ayon sa kanya, I believe na ito ang napakagandang gawin. Kahit na sa mga araw na yon ang Pilipinas ay hindi pa fully independent, subalit ginamit pa rin ni Manuel L. Quezon ang kanyang right at ito nga ay magbigay ng moral stand. Ang ginawa ni Manuel L. Quezon ay hindi lang naisalba ang maraming buhay ng mga Hudyo, kundi ang resulta ng kanyang ginawa ay nananatili ang isang magandang relasyon ng Pilipinas at Israel mapahanggang ngayon sa ating panahon. Dito nagsimula ang isang napakagandang relasyon sa pagitan ng Israel at ng Pilipinas. Tinanaw naman ito na utang ng loob ng mga Hudyo sa Pilipinas dahil ayon sa kanila, sa likod ng delikadong desisyon na ito ay ipinagpatuloy pa rin ng Pilipinas ang pagtanggap sa kanila. At alam nyo ba mga kaibigan na maraming mga disaster ang nangyari sa Pilipinas, isa ang Israel sa malaki ang naiambag na tulong. Tulad na lang ng mga malalakas na bagyo na ating na-experience, si Bagyong Odette at Bagyong Yolanda ay napakalaki ng tulong na ibinigay ng Israel. At bilang pasasalamat ng mga Israelita sa Pilipinas ay nagtayo ito ng isang monumento sa Israel na kung tawagin ay Open Doors. Ito ay bilang pasasalamat ng mga Hudyo sa Pilipinas. At alam nyo ba mga kaibigan na kung ang mga Pilipino ay pupunta sa Israel ay hindi na kinakailangan ng visa, may passport ka lang ay pwede ka nang pumasok. Yun nga lang, kailangan mong magdala ng extra budget dahil hindi rin nila sasagutin ang inyong pasahe at hotel at pagkain. Noong 1947, nang matapos ang ikalawang pandaigdigang digmaan o World War II, ang United Nations ay gumawa ng pagbuboto na kung saan ang Palestine ay hahatiin sa dalawang state. Ito nga ay ang State of Arab at Jewish State. Ito yung tinatawag na Nations Partition Plan for Palestine or Resolution 181. Sa mga panahong ito, ang Palestine ay under pa sa kontrol ng British. Subalit ang pagkakaroon ng Jewish State ay magdidepende sa mga boto ng maraming mga bansa. Kung sakaling maipasa ang resolusyon na ito, ay magiging state na ang Israel. Sa panahong ito ay umaabot pa lang sa 58 na bansa ang miyembro ng UN. At sa mga 58 na bansang ito ay pagbobotohan kung papayag ba sila na magkaroon ng partisyon sa pagitan ng Jewish at ng Arab. At nang dumating na nga ang botohan, 33 ang bumoto rito samantalang 13 ang hindi pumabor at 10 naman ang nag-abstain. At alam nyo ba mga kaibigan, isa sa mga bumoto rito upang ma-establish ang Jewish State ay Pilipinas. At ano naman ang nakakamangha rito? Sa Asia kasi, tanging Pilipinas lamang ang bumoto upang maging state ang Israel. Marahil ay maitatanong mo, ano ngayon kung Pilipinas lang ang bumoto rito sa Asia? Napaka-importante ng boto ng Pilipinas sapagat ang botong ito ay close call. Ganito kasi mga kaibigan, kung ang Pilipinas ay hindi bumoto rito, hindi makakamit ng United Nations ang majority vote na needed upang maipasa ang resolusyon na ito. Sa makatwid, kung hindi bumoto ang Pilipinas at hindi makamit ang majority vote, ay hindi magiging state ang Israel. Kaya napaka-importante ng boto ng Pilipinas upang maging state ang Israel. At naging state nga
ang Israel ngayon dahil sa boto ng Pilipinas. Sa madaling sabi mga kaibigan, ang boto ng Pilipinas ay nasa tip. Umatras lang ng konti, hindi magiging estado ang Israel. Sa makatuwid, ang future ng pagiging estado ng Israel ay nakasalalay sa isang napaka-crucial na boto at ito nga ay ang boto ng Pilipinas. Subalit, ibinigay pa rin ng Pilipinas ang kanyang boto upang maging state ang Israel. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit mapa sa hanggang ngayon ay napakaganda ng relasyon ng Israel at ng Pilipinas. At nitong taon lang mga kaibigan, 2023, ang Pilipinas at Israel ay nag-celebrate ng ika-65 selebrasyon ng friendship. At sa selebrasyon na ito ay napag-usapan din ang pagiging partner ng Pilipinas at Israel kung ang pag-uusapan ay agrikultura, commerce at marami pang development. At sa panahon ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte kasama ang kanyang anak at Vice Presidente ngayon na si Sara Duterte ay bumisita sa Israel at sinalubong naman sila ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at isa sa kanilang tinungo ay ang Open Door Monument. At nagsalita nga rito ang dating Pangulong Duterte. Ginunita ni dating Pangulong Duterte kung gaano kahirap ang dinanas ng mga Hudyo sa panahon ng Nazis. At nitong panahon naman ng present President ng Republic of the Philippines na si Bongbong Marcos ay marami itong pagkakataon na nag-uusap sila ng gobyerno ng Israel. At nitong taon rin, 2023, nakatanggap ang Pilipinas mula sa Israel na mga fast attack interdiction ships at mga advanced intelligence apparatus. Ang Israel ay isa sa mga high-tech at advanced na intelligence apparatus sa buong mundo at wala itong pag-aalinlangan na i-share sa Pilipinas. Ang ating mga nabanggit sa videong ito ay iilan lamang sa mga rason kung bakit napakaganda ng relasyon ng Israel at ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay kilala sa pagiging Kristiyano. Merong mga Muslim, subalit majority rito ay ang mga Kristyan. Kasama na ang iba't ibang denomination. Naniniwala ang maraming Kristiyano sa Pilipinas na ang Israel ay malaking part sa buhay ng mga Kristiyano. At nitong sumiklab ang giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, maraming mga Kristiyano ang tumatayo sa buong mundo upang suportahan ang Israel. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, maliban sa mga bagay na ating nabanggit sa videong ito, ano pa ang mga rason kung bakit napakaganda ng relasyon ng Pilipinas at Israel? I-comment ang inyong mga nalalaman dyan sa comment section at malugod ko po itong babasahin. Baka gawan pa natin ng vlog ang inyong mga opinyon. Hanggang dito na lang ang videong ito. Saan man kayong dako naroroon sa mundo ay mag-ingat po kayo. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.